meron nga po tayong nakitang write-ups coming from dailynewspHH.com na meron pong 54,000 followers, and upon checking nga po sa kanyang Facebook page or Facebook account, ang sinusuportahan nga po nito ay ang mga programa ng ABS-CBN. So, ayon dito mga kaparokya, ang dahilan daw kung bakit patuloy na tinatangkilik or sinusuportahan daw ng mga sponsors at ng mga advertisers ang nasabing noontime show ay dahil sa lakas nito. So yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa nakalap or sa nakita nga po nating write-ups coming from dailynewspHH.com, ang dahilan daw po kung bakit sinusuportahan or tinatangkilik ng mga sponsors at advertisers ang It's Showtime ay dahil sa lakas nito. So yun nga po mga kaparokya, basahin natin ang write-ups na ito ng nasabing Facebook page. Sa gitna ng patuloy na bakbakan sa noontime television na nanatiling buo at hindi nagpapatinag ang It's Showtime laban sa matagal ng haligi ng tanghalian na Eat Bulaga. Isa sa malinaw na patunay ng lakas ng It's Showtime ay ang patuloy na pagtitiwala ng malalaking sponsors sa programa. Sa kabila ng matinding kompetisyon na nanatiling stable at dumarami pa ang advertisers na kumakapit sa Showtime, isang indikasyon na malakas pa rin ang hatak nito sa masa at sa merkado. Well mga kaparokya, wala naman po tayong question pagdating sa advertisers ng It's Showtime. Pero pagdating sa sponsors mga kaparokya, medyo napapaisip lamang po ako sapagkat kung mapapansin natin mga kaparokya, ang bawat segment po ng It's Showtime ay wala po tayong nakikitang sponsors. Kung meron man po mga kaparokya ay kapag mag-advertise or magko-commercials na nga po ang nasabing noontime show ay binabanggit ang mga produkto tulad nga po ng Regent, yung mga Snacko. Yan yung sabihin natin na resident sponsors ng nasabing noontime show. Pero kung pag-uusapan mga kaparokya, yung sponsor sa bawat segment ay wala nga po tayong nakikita pagdating sa It's Showtime. Unlike nga po sa Eat Bulaga na per segment mga kaparokya ay meron po silang big time sponsors. Iba pa po ang advertisers mga kaparokya. Tulad nga po mga kaparokya sa The Age is Right, meron nga pong KFC at Mr. Donut. At nadagdag pa po dyan mga kaparokya yung Playtime. Ganun din po mga kaparokya sa The Clones Open, meron po silang Game Zone at Happy Toothpaste. At pag sa Gimme 5 mga kaparokya, meron po silang dalawang sponsors dyan, yung Bingo Plus at Aji Ginisa. And of course, sa Sugod Bahay, nadagdagan na nga po yung tatlong big time sponsors nito, yung mga resident sponsor nito tulad ng Bingo Plus, Hanabishi, at Crane Smart, at ngayon po ay Yakult. So ang Eat Bulaga po mga kaparokya, more or less ay meron nga pong 10 sponsors na lumalabas sa kanilang pananghaliang programa. Unlike sa It's Showtime na per segment mga kaparokya ay wala nga po tayong nakikitang big time sponsors. Except mga kaparokya, kapag bago sila mag-commercial ay binabanggit nga po yung mga tulad ng Sogo
at yung mga snack or yung produkto ng Regent. Pero kung pag-uusapan or pagbabatayan natin ang mga sponsors per segment ay mas hamak na mas marami po ang pananghaliang programa ng Iconic Trio. At when it comes naman po mga kaparokya sa advertisers, hindi na po masama ang advertisement or mga advertisers ang lumalabas sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Tulad nga po nitong nagdaang linggo ay meron nga po silang 266 TV ads in a whole week yan mga kaparokya mula Monday hanggang Saturday at nitong nagdaang February 2 hanggang February 7 ay meron nga po silang 223 TV ads. So hindi po ito mataas tulad ng sa It Showtime. Pero para sa akin ay hindi na po masama yung number of ads na lumalabas sa It Bulaga. So syempre mga kaparokya, ang analyze ko naman po sa It Showtime dahilan kung bakit marami nga po silang advertisers ay marami din po kasi silang TV stations na iniirehan. Kailangan po nilang bayaran ang mga TV stations na naka-black time po sila or black timer po sila. At isa nga po dyan mga kaparokya ang GMA Network. Ako man po ang advertisers, kung gano'n naman po kalawak ang nasasagap ng TV stations na ito, ay susuportahan at susuportahan ko ang nasabing noontime show. Ganun din naman po kung ang 8 Burga po ang nasa GMA Network, for sure ay marami din po ang magiging advertisers nito. Well mga kaparokya, kung hindi po sila magtatrabaho para maparami ang kanilang advertisers, ay baka bukas makalawa ay hindi na nga po umere ang It Showtime or ang noontime show ng ABS-CBN. Dahilan kung bakit todo ang marketing ng mga may-ari ng nasabing noontime show. At sabihin natin mga kaparokya, magaling mag-marketing or mag-market si Vice Ganda. Kaya yan ang isa sa dahilan kung bakit sinusuportahan sila ng mga advertisers. But again mga kaparokya, yung number of ads or advertisement na lumalabas sa 8 Bulaga ay hindi na po masama. Unang-una sa pagkakaalam ko ay mas malaki nga po ang halaga ng advertisement sa 8 Bulaga kaysa sa 8 Showtime. At sa naririnig or meron nga pong nagsasabi, ang halaga nga po ng per ads sa 8 Bulaga ay more or less 400,000 to 500,000. And yet mga kaparokya, hindi naman po black timer ang 8 Bulaga sa TV5. Ang Media Quest at ang TVJ Production ay nag-merge para magkaroon niya po ng sariling noontime show ang TV5. Pero mga kaparokya, sa latest or sa most recent TV ratings na lumabas nga po sa dalawang noontime shows, sabihin natin sa single channel ay nilalamangan na po ng TV5 at ng GMA Network. So magiging aware din po mga kaparokya ang mga advertisers at sponsors once na magtuloy-tuloy nga po ang pamamayagpag ng TV5 against sa GMA Network. Biruin nyo mga kaparokya, limited reach ang naaabot ng TV5, which is kabaliktaran po yan ng GMA Network na napakalawak nga po ng nasasagap at naaabot. Pero tinatalo na nga po sa single channel ng TV5 ang GMA when it comes sa noontime program sa 8 Bulaga at sa 8 Showtime. So ibig sabihin mga kaparokya, kung tinalo ng TV5 ang GMA Network, ay tinalo din ito yung iba pang TV network or TV stations na meron ang 8 Showtime. Ang All TV, tinalo ng TV5. Ang A to Z, tinalo din po ng TV5. Pero pag pinagsama po ang ratings ng mga TV stations ng 8 Showtime, ay lamang naman po ang nasabing noontime show. Hindi lang po basta lumamang mga kaparokya, sapagkat kung i-aanalisa natin mga kaparokya,
yung lawak na meron nga po ang GMA Network. So, how much more pa kaya mga kaparokya kung kasing lawak din po ng TV5 ang GMA Network. Kaya ito nga po ang isa sa concern natin. Di lang po tayo mga kaparokya, even yung mga solid viewers ng Itbulaga, isa nga po sa mga concern nila ay magkaroon nga po ng malakas na signal at palawakin pa po ang nasasagap ng nasabing TV station. Nang sa gayon ay kaya na pong may pagsabayan ng Itbulaga sa It Showtime. Hindi lang po ng Itbulaga, even ng iba pang programa ng Kapatid Network. So yun nga po mga kaparokya, no doubt about sa advertisers ng It Showtime. Sapagkat, naman, marami naman po talagang advertisers ang It Showtime. Pero kailangan din po nilang gawin yan sapagkat marami din po silang TV stations na dapat bayaran. Unlike sa Itbulaga mga kaparokya ay hindi po sila pressure sapagkat hindi naman po sila naka-block timer sa TV5. Kahit nga po mga kaparokya, 18 hanggang 20 ads lang po ang lumalabas sa Itbulaga ay patuloy at patuloy itong bibigay ng saya at tuwa sa kanilang mga solid viewers. Ganun din naman po ang It Showtime. Knowing naman po ang It Showtime ay marami na nga pong pinagdaanan pero sa kasalukuyang estado ng kanilang TV stations ay hindi na po yan tulad nung time nung Aldab sapagkat may sarili po silang TV stations noon. Pero ngayon mga kaparokya, para sa akin kapag nagtuloy-tuloy ang pagbulusok pababa ng ratings ng GMA Network ay baka makapag-isip po ang GMA na gumawa na lang ng sarili nilang noontime program. Hindi po posibleng mangyari yun mga kaparokya. Business ang pinag-uusapan dito. Dahil nga po nakakabahala to on the part of GMA Network sapagkat nalalamangan po sila ng limitado at mayroong mahinang signal na TV5. Hindi naman po natin sinasabi na hindi maganda ang segment ng It Showtime. Actually, vow po tayo sa segment nila tulad ng Laro-Laro Pick sapagkat marami naman po talagang matututunan sa nasabing segment. At malaki rin naman po ang papremyong ipinapamahagi nila once na makuha nga po ang pot money. Nga lang mga kaparokya, sa palagay ko, sa aking pananaw, ay may ilan nga pong viewers ang nagsasawa na po sa tawag ng tanghalan. Pero sa palagay ko ay hindi naman po papalitan ng It Showtime ang nasabing segment na yan sapagkat yan na nga po ang resident segment ng Madlang People Noontime Show. So again mga kaparokya, no doubt na talagang maganda ang bakbakan, ang labanan ng It Showtime at ng Itbulaga. Pero pagdating sa sponsors mga kaparokya ay medyo dun tayo may doubt sapagkat wala po tayong nakikitang big time sponsors na masasabi po natin na kada segment ay meron nga po silang sponsors unlike sa Itbulaga. At sa advertisers mga kaparokya, hindi naman po din magpapahuli dyan ang Itbulaga sapagkat yung number nga po ng advertisement na lumalabas sa kanila ay more than 200 ads. So hindi na po masama yun mga kaparokya kung ang halaga naman po nito ay more or less 400 to 500,000 pesos. Yung per ads nito mga kaparokya, ewan ko lang po sa It Showtime kung magkano ang per ads ng nasabing noontime show. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? Comment naman po yung reaction nyo or yung opinion nyo with regard nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.